Sa Lucas chapter 2 verse 6 to 7 na pinamagatan ni Pastor Atana, obedience is a big part of our life. So nakita natin dito mga kapatid, yung ginawang pagsunod ni Jose. So alam niyo mga kapatid, sa Israel, kapag ikaw ay nakatakda ng ikasal, at sa Israel, alam niyo po ba mga kapatid, kapag ikaw ay engaged na at meron ng usapan na magkatipan, kayo ay itinuturing ng mag-asawa. Sa Mateo chapter 1 verse 18, noong time na sila ay nakatakda ng pakasal, natagpuan na nagdadalang tao si Maria. Dito makikita natin, mahirap sa parte ni Jose na pakasalan si Maria sa ganung sitwasyon. Kapag wala pa man nangyayari sa kanila, buntis na. Kung dito yan sa atin sa Pilipinas, napag-uusapan na, napagchichismisan na. So, pero alam niyo po ba mga kapatid, na si Jose ay merong karapatan para tumanggi dun sa tipan na yon. Pwede niyang tanggihan na huwag pakasalan si Maria. So, sa Bilang chapter 30, verse 8, ang sabi diyan, kung ang isang dalaga ay nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung magsasawalang kibo ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit, kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya parurusahan ni Yahweh. So mga kapatid, may talata sa Biblia na pwede namang hiwalayan ni Jose si Maria that time. Pero dahil si Jose ay masunurin, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel at siya'y kinausap na huwag hiwalayan si Maria. Alam niyo mga kapatid, nakikita natin yung totoong pagsunod sa panahong mahirap sumunod. Sa panahon na hindi mo gusto yung ginagawa, sa panahon na hindi mo gusto yung pinagagawa, doon mo makikita yung totoong pagsunod. Dito makikita natin sa part ni Jose, ipinakita niya ang kanyang ginawang pagsunod sa Panginoon. Amen po ba?